Nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy nitong ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng tila babala ng China na pagbabayaran ng Pilipinas ang anilay pag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng mga pinakahuling panggigipit ng China, hinding-hindi raw uurong ang Pilipinas para ipagtanggol ang karapatan sa sariling exclusive economic zone. Ayon sa palasyo, naayon sa mga panuntunan sa ilalim ng international law ang pagmamaniobra ng BRP Suluan sa Baho de Masinloc na nauwi sa banggaan ng dalawang barko ng China na humahabol at nangaharang dito. Nasundan pa ito ng pagtaboy ng Chinese J-15 jet fighter sa patrol aircraft ng PCG sa Baho de Masinloc kahapon. Ang gobyerno ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. Sa isang editorial article ng Global Times ng China, nakasaad na kapag hindi tinigil ng Pilipinas ang anilay mga panguudyok ng gulo sa South China Sea, pagbabayaran nila balang araw ang mga pagkakamali at pagmamatigas nito. Sagot dyan ng Malacanang. Yan po ang kanilang naratibo. Tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Ayon sa Department of Foreign Affairs, alam ng gobyerno ang Freedom of Navigation Operations ng US sa Baho de Masinloc. Sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage at Freedom of Navigation, hindi kailangan magpaalam ng warships kapag daraan sa territorial, archipelagic seas o exclusive economic zone ng isang bansa. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, pakailang ng BRP Suluan na hatiran ng tulong ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc, hindi para mang-udyok o magsimula ng anumang gulo. Sa kasamaang palad, nagkabanggaan ang dalawang barko ng China at ayon sa impormasyong nakalap nila, may casualties sa panig ng China Coast Guard. We learned may casualties on the other side, so this is really very unfortunate. Nananawagan ang Independent International and Strategic Research Organization na Stratbase Institute kay Pangulong Marcos na manindigan at huwag isuko ang anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Ganun pa man, naniniwala ang isang maritime law expert na posibleng titindi pa ang panggigipit ng China sa PCG at sa mga Pilipinong mangingisda. Ipitan pa nila lalo yung hold nila dun sa area, even extend up to the full extent of the 9-dash line. Iipipin talaga nila tayo. Kumbaga parang hino-hostage yung mga mangisda natin. Kung mangyari kasi yon na umatas tayo dahil sa pressure or sa pananakot nila sa atin sa mangisda natin, di forever na tayong ganon. Kaya hindi tayo dapat mag-give up. Sa huling impormasyon mula sa Philippine Navy, may 13 Chinese militia vessels at 7 Chinese Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc. Mas marami sa nakita kahapon sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang Philippine Coast Guard na nagpapatrolya ngayon doon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.